ang bagong ipaparadang import ng San Miguel Beermen sa Commissioner's Cup ng 50th season ng PBA. Legit NBA veteran dahil hindi na po pwede sila Benny Boatwright at Chris McCullough. Sino siya at bakit hindi na po pwede sila Benny Boatwright at Chris McCullough? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Halos lampas pa lang ng kalagitnaan ng elimination round ng All-Filipino Cup ng 50th season ng PBA, pero nagpe-preparasyon na umano ang San Miguel Beermen para sa paparating na Commissioner's Cup, kung saan unlimited ang height ng mga imports at gusto rin nilang mabawi ang corona mula sa TNT Tropang 5G na huling nanalo ng Commissioner's Cup Championship last 2024 at 2025 season o 49th season ng PBA. Huli naman itong napanalunan ng San Miguel Beermen noong 48th season, kung saan pinangunahan sila ng kanilang import na ngayon ay nagpa-process ng kanyang naturalization bid para sa Gilas Pilipinas na si Benny Boatwright. Pero dahil off-timing ang umpisa ng Commissioner's Cup ngayong 50th season na tinataya mag-uumpisa sa February 2026 o baka umabot pa nga ito sa first week ng March kung magkakaroon ng panibagong adjustment ang PBA sa kanilang kalendar, ay nahihirapan na ang San Miguel Beermen at pati na rin ang ibang kupunan sa PBA na makahanap ng mga dekalidad na imports dahil nitong Agosto pa lamang, sabay ng pagbubukas ng iba't ibang liga sa buong mundo pati na rin dito sa Asia, ay sinasabing nakuha na yung mga high prospect imports at iilan na lamang ang natitira na po pwedeng maglaro sa San Miguel Beermen at ganun din sa ibang teams sa PBA. Kumbaga tira-tira na lamang ang mapupunta sa PBA, kaya ang ibang kupunan ngayon sa PBA kasama ang San Miguel Beermen ay naghahanap na ng mga imports na po pwede nilang makuha at mapaglaro sa second conference na Commissioner's Cup, kung saan unlimited height nga ang ceiling ng mga imports. Pero may malaking problema nga ang San Miguel Beermen dahil yung mga tinatarget nilang import na nagbigay sa kanila nung corona noong 48th season o noong 2023 at ang kanilang second option na nagbigay sa kanila ng championship noong 2019 Commissioner's Cup ay pareho nang committed ngayon year long at medyo may kalabuan na talaga na mapunta sa San Miguel Beermen sa pag-uumpisa ng Commissioner's Cup, kung hindi late February ay early March 2026. Kaya ngayon pa nga lang umano ay meron ng opisyal mula sa San Miguel Beermen na nag-i-scout para sa mga imports na po pwede nga nilang makuha sa paparating na Commissioner's Cup, at sinasabing meron na silang mga listahan at pinagpipilian na po pwedeng pumalit sa mga hindi na available na first choice at second choice import ng San Miguel Beermen para sa 50th season Commissioner's Cup. First choice ng San Miguel Beermen ang dating 6'10" import nila na nagbigay sa kanila ng corona noong 48th season ng PBA na si Benny Boatwright. Bukod kasi sa fit na fit ito sa sistema ni Coach Leo Austria na nag-uumpisa ang opensa sa kanilang main man at 9-time MVP na si Junmar Fajardo, dahil na rin sa napakagandang outside shooting nitong si Benny Boatwright na kilala bilang isang tirador sa 3-point area, kung saan napakinabangan nila ng gusto nung nakaraang 48th season at nagbigay nga sa kanila ng championship kontra sa kanilang sister team na Magnolia Chicken Templados Hotshots. Si Benny Boatwright ay hindi yung tipo na import na ball dominant player at kinakailangan ng maraming touches para makakontribute lalo na pagdating sa puntos. Ito kasing si Benny Boatwright ay isang spot up shooter na magaling humanap ng open lane lalo na sa 3-point area na sinasabing forte o specialty nitong si Benny Boatwright. Dagdag pa doon, napakatangkad nito sa height na 6'10" at talagang magkikreate ng mismatch sa mga nakakalaban nila, dahil siguradong lalabas yung bantay niya dahil nga sa taas ng accuracy nito pagdating sa 3-point area. Pero hindi lamang outside shooting o hanggang sa 3-point area maaasahan itong si Benny Boatwright, dahil nga matangkad dito sa height na 6'10" at may kalaparan din ang katawan, ay magaling din itong pumoste at maaasahan pagdating sa mga offensive at defensive rebounds. Malaking bentahe din yung height nito na 6'10" sa kanyang depensa
at haba rin ang kanyang wingspan, kaya mataas din ang average nito pagdating sa shot blocking. Kumbaga, all-around package sana itong si Benny Boatwright para sa San Miguel Beermen, na kung tutuusin ay last season ay dapat nga ito ang kanilang kukunin, pero nagkaroon ito ng isang ACL injury dahil nang matapos ang kanyang stint sa San Miguel Beermen kung saan nanalo nga siya ng championship, ay naglaro naman ito sa Chinese Basketball League kung saan niya nakuha ang kanyang ACL injury na kinakailangan ng surgery, at doon nga 1 year layoff ang nangyari dito kay Benny Boatwright na naging dahilan kung bakit hindi na ito nakabalik sa San Miguel Beermen. Ngayong 50th season, first choice sana nila itong si Benny Boatwright, pero dahil kinakailangan na nito na maglaro na muli at ipagpatuloy ang kanyang pro basketball career matapos ang recovery niya mula sa ACL injury, ay nakatanggap nga ito ng offer mula sa P1 League Plus team na Taipei Fubon Braves, kung saan pumirma ito ng isang non-guaranteed contract, na ibig sabihin ay hindi garantisado na maglalaro ito sa kanilang koponan sa kabuuan ng 1 taon, pero depende yon sa magiging performance niya at kung hindi ito mai-injured. Nakakatatlong laro na itong si Benny Boatwright para sa Taipei Fubon Braves, 2 sa P1 League Plus at 1 para sa East Asia Super League. At napakaganda ng ipinapakita nitong si Benny Boatwright, lalo na yung kanyang 3-point accuracy na talaga namang ine-expect sa kanya ng koponan na kumuha sa kanya mula sa Taiwan. Kaya mukhang mahihirapan ang San Miguel Beermen na mapabalik itong si Benny Boatwright, dahil kahit na sabihin mo na non-guaranteed contract ang kanyang pinirmahan sa Taipei Fubon Braves, ay hindi ito nangangahulugan na madali nilang makukuha o makukuha rin nila kahit sa mahirap na paraan itong si Benny Boatwright. Ang P1 League Plus na pinaglalaruan ngayon ni Benny Boatwright ay merong kalendar na hanggang May 2026 matatapos ang elimination round, at hindi pa nga dyan kasama ang playoffs at finals. Kaya posibleng umabot ng June or July 2026 makakapaglaro itong si Benny Boatwright, depende sa magiging takbo ng kanyang koponan na Taipei Fubon Braves sa P1 League Plus ng Taiwan. Sa ngayon, nangunguna pa naman sa standings ng P1 League Plus ang kanyang koponan, kaya masasabing malabo na talaga na makabalik pa ulit sa San Miguel Beermen ngayong Commissioner's Cup ng 50th season ng PBA itong si Benny Boatwright, na nagbigay pa naman sa kanila ng huling Commissioner's Cup trophy nila noong 2023 o 48th season ng PBA. Ang second choice import naman ng San Miguel Beermen para sa paparating na Commissioner's Cup ng 50th season ng PBA ay ang dati nilang import noong 2019 Commissioner's Cup na nagbigay din sa kanila ng corona kontra sa TNT Tropang Giga noong mga panahon na yon, at yun ay itong si C-Mac o Chris McCullough. Kagaya ni Benny Boatwright ay swak na swak din sana sa offensive pattern ng San Miguel Beermen itong si Chris McCullough, dahil hindi nga ito kaposisyon ni Junmar Fajardo, at very flexible din na nakakapaglaro mula stretch 4 hanggang small forward. Masasabing very agile at mas athletic itong si Chris McCullough kaysa kay Benny Boatwright na kilala bilang outside specialist. Pero maaasahan din naman ang outside shooting nitong si Chris McCullough na mas kilala naman bilang slasher at mid-range shooter. At kagaya rin ito ng sinapit ni Benny Boatwright na matapos ang kanyang stint sa San Miguel Beermen kung saan nakakuha nga siya ng championship, ay nang maglaro naman ito sa panibagong liga ay nagkaroon din ito ng ACL na naging dahilan kung bakit ito ay hindi na nakabalik sa San Miguel Beermen noong 2022, kung saan naibalik din ng PBA ang Commissioner's Cup matapos ang pandemic. At nang kukunin naman nila ito noong 2023 ay unavailable naman ito at merong commitment sa ibang koponan, kaya ibang import ang nakuha ng San Miguel Beermen bago sila tuluyang nagsettle kay Benny Boatwright na nagbigay sa kanila ng kampyonato noong 2023. Pero ito mismong si Chris McCullough ay nagtataka. Last 49 season ng PBA ay hindi umano siya inofera ng San Miguel Beermen na kahit na available siya at walang commitment sa ibang team o ibang liga. Siguro umano ay iniisip ng San Miguel Beermen na hindi pa ito nakakabalik sa kanyang top playing form mula sa kanyang ACL injury, kaya hindi nila ito binigyan ng offer para makabalik sa San Miguel Beermen last 49 season Commissioner's Cup. At kamakailan nga lang
nang makuha muli ng San Miguel Beermen ang kanilang All-Filipino Cup Championship last 49 season nitong Agosto, ay isa itong si Chris Macolo. Mga naunang bumati sa San Miguel Beermen at mismo kay Coach Leo Austria, at tahasan pa nga nitong sinabi na gusto nitong bumalik sa San Miguel Beermen ngayong Commissioner's Cup ng 50th season. Kumbaga, ina-apply niya ang kanyang sarili para maging import ng San Miguel Beermen ngayong paparating na Commissioner's Cup mismo kay Coach Leo Austria. Dahil bunga kalangan ang nakararami mula sa PBA, ay pagkatapos nga ang nakaraang All-Filipino Cup ay mag-uumpisa muli ang 50th season ng Commissioner's Cup, o unlimited ang height ng mga imports, at swak na sana itong si Chris Macolo para sa San Miguel Beermen. Pero biglang nagbago ng kalendar ang PBA at inuna nga nila ang ongoing All-Filipino Cup at pumapangalawa ang Commissioner's Cup. Kaya no choice ang San Miguel Beermen, kundi hayaan na muna itong si Chris Macolo na maglaro sa ibang liga. At ngayon nga ay committed naman ito sa Taiwan Beer Leopards na naglalaro naman sa TPBL. Kagaya rin ng isang liga sa Taiwan na pinaglalaruan ni Benny Boatwright, ang P1 League Plus, ay tatakbo rin ang kalendar ng TPBL hanggang May 2026. Elimination round lamang pa lang yun. At kung isasama ang playoffs, ay pwede rin itong umabot hanggang July 2026. Kagaya ni Benny Boatwright, non-guaranteed din ang contract nitong si Chris Macolo sa Taiwan Beer Leopards. Pero maganda naman ang pinapakita niya sa kanyang kupunan, at sa katunayan niya, isa siya sa mga leading scorers ng Taiwan Beer Leopards ngayon sa TPBL. Kaya mukhang malabo rin itong pakawalan ng kanyang kupunan ngayon sa TPBL. Kaya napakalabo rin itong makuha ng San Miguel Beermen sa paparating na Commissioner's Cup ngayong 50th season. Kaya ngayon, ang first at second choice ng San Miguel Beermen na imports para sa Commissioner's Cup ay parehong mukhang hindi nila makukuha. Pwera na lamang kung magmilagro nga naman at i-release ng kani-kanilang koponan kapag nagumpisa na o bago magumpisa ang Commissioner's Cup ng 50th season, na kung hindi late February ay March 2026. At dahil may kalabuan na nga yung first at second option na import ng San Miguel Beermen para sa paparating na 50th season Commissioner's Cup, ay napapabalita na naghahanap na umano ng panibagong import choice ang San Miguel Beermen, at kabilang umano sa listahan nila ay ang NBA veteran na si Jay Crowder. Bagamat maliit itong si Jay Crowder sa height na 6'6", pero very flexible. Kahit na sabihin mong undersize siya sa pagiging stretch 4 at small forward sa NBA, ay napakatindi naman ang credentials nito, dahil isa nga itong legit NBA veteran, kung saan ito ay isang second round pick choice, 34th pick overall ng Cleveland Cavaliers noong 2012, at naging NBA journeyman na simula 2012 hanggang 2025. Una siyang naglaro sa Dallas Mavericks mula 2012 hanggang 2014, bago ito na trade papunta sa Boston Celtics, kung saan naglaro siya ng 3 seasons mula 2014 hanggang 2017, kung saan ito nakilala bilang isang two-way player sa NBA. At matapos ang kanyang 3-year stint sa Boston Celtics, ay lumipat naman ito sa Cleveland Cavaliers ng isang season, bago ito na trade ulit sa Utah Jazz para sa panibagong season na naman, at nagpalipat-lipat na nga ito ng koponan every season mula 2019 sa Memphis Grizzlies, Miami Heat, bago ito napadpad via trade sa Phoenix Suns noong 2020, kung saan nakarating ito ng NBA Finals kasama sila DeAndre Ayton at Chris Paul, na nag-runner-up sa Milwaukee Bucks ni Giannis Antetokounmpo. 3 taon itong namalagi sa Phoenix Suns, at sumunod na season 2023 hanggang 2024 ay na-trade naman siya papunta sa Milwaukee Bucks. At last 2024-2025 season ng NBA ay naglaro na ito para sa Sacramento Kings, kung saan ito na ang kanyang huling NBA season. Sa ngayon, ang 35 years old na 6'6" two-way player na small forward at stretch 4 ay listed as an unrestricted free agent sa NBA, at wala ring koponan na pinaglalaroan ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, kaya malaya itong makakausap at pwedeng kuhanin ng San Miguel Beermen habang maaga pa,
Dahil kahit nga sa edad na 35 years old ay marami pa rin umanong interesado dito kay Jay Crowder dahil sa pagiging legit NBA veteran ito at two-way player pa. Masasabing babagay ito sa sistema ng San Miguel Beermen dahil mataas ang kanyang accuracy pagdating sa kanyang 3-point shooting na kailangan ng nasabing kupunan para sa isang import na kagaya nitong si Jay Crowder. Aasahan din ito sa kanyang mga slashing moves at higit sa lahat sa kanyang depensa na kahit nga mas matatangkad sa kanya ay kaya niyang bantayan sa poste at maging one-on-one. At ang maganda pa dito kay Jay Crowder dahil 6'6" lamang ang kanyang height na kahit sabihin mong undersize siya sa unlimited height import ceiling sa Commissioner's Cup ay pwede naman itong mapakinabangan ng San Miguel Beermen. Pati sa Governor's Cup kung saan 6'6" ang height ceiling naman ng mga imports. Magiging magandang pantapat ito kila Justin Brownlee ng Barangay Ginebra San Miguel at Ronday Hollis Jefferson ng TNT Tropang 5G na pawang mga resident imports na sa PBA na naglalaro din sa Commissioner's Cup kahit na pareho silang undersized sa unlimited height requirement ng mga imports sa Commissioner's Cup. Kung nagawa nga ng Barangay Ginebra San Miguel na hindi naman ganun karami ang big man at ganun din ang TNT Tropang 5G, ay masasabing mas mag-fit ito sa San Miguel Beermen dahil meron silang dominant center na Junmar Fajardo at meron pa itong backup na Mo Tautua. Kaya masasabing ma-afford talaga ng San Miguel Beermen na magkaroon ng isang undersized import na kagaya nitong si Jay Crowder na po pwede nilang mapakinabangan ngayong Commissioner's Cup at ganun din sa Governor's Cup dahil pasok pa rin to sa 6'6" height ceiling ng mga imports dahil kahit nga listed yan na 6'6", kapag sinukat na yan sa PBA bumababa ng 1 pulgada o 1 inch. Kaya sigurado na malilisted yan sa PBA as 6'5" at hindi 6'6", kagaya ng nakadeklara sa kanya sa NBA. At dahil isang legit NBA veteran nga itong si Jay Crowder, madalas role player ito at hindi naman naaasahan ng gusto sa kanyang opensa at masasabing forte talaga ang kanyang depensa, ay hindi ito mahihirapan sa San Miguel Beermen dahil loaded ang kanilang koponan dahil sa dami ng kanilang offensive firepower na mula kanilang first 5 hanggang sa kanilang third streamers ay maaasahan lahat pagdating sa scoring. Kaya masasabing good choice ito para sa San Miguel Beermen kung ito ang pipiliin nila bilang Commissioner's Cup import at kung sakasakali pati na rin sa Governor's Cup ngayong 50th season ng PBA. Anong opinion mo dito sa sitwasyon ng San Miguel Beermen na maaga pa lamang ay naghahanap na agad ng import para sa paparating na Commissioner's Cup ng PBA? Dahil na rin mahirap na ngang humanap ngayon ng imports dahil yung mga nasabing imports na kinakailangan nga nila o first and second option nila na sila Benny Boatwright at Chris Makolo ay pareho nang committed sa Taiwan at maaaring hindi na i-release ng kanilang mga kupunan oras na kailangan nila ng San Miguel Beermen. May pag-asa pa kaya na makuha nila alinman kila Benny Boatwright o kaya kay Chris Makolo na parehong nagbigay sa kanila ng Commissioner's Cup trophy noong 2019 at 2023? O magsesettle sila sa isa sa mga nasa listahan nila na pinagpipilian ng import ngayong paparating na Commissioner's Cup, ang undersize sa height na 6'6" pero isang legit two-way player at NBA veteran na si Jay Crowder? At kung sakali makumbinsi kaya nila ito na maglaro para sa kanilang kupunan na San Miguel Beermen ngayong Commissioner's Cup, kung saan itong magiging unang international experience sana ni Jay Crowder pagkatapos ng kanyang makulay na NBA career. At kagaya nila Benny Boatwright at Chris Makolo, mabibigyan din kaya kung sakasakali nitong si Jay Crowder ng championship crown sa Commissioner's Cup at pati na rin sa Governor's Cup ang San Miguel Beermen? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo